Murag bago pa man mong mata. Amen. No? Let us open our Bible in Matthew chapter 25, verse 13. Let us all stand. (13 to 21). Ako na, ikaw mo musunod, then responsively, then we will read all together verse 21. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. And unto one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. And likewise he that had received 2, he also gained other 2. After a long time, the Lord of those servants cometh, and reckoneth with them. Altogether his Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Let us pray. Most gracious Lord and loving Father, we praise and thank you, Lord, for this wonderful event, this stewardship conference, Lord. Lord, bless this conference to stir up the hearts of the congregation, that they will be a blessing to the ministry, that they will be a blessing to the church. Lord, we thank you for this event. Lord, use me, Lord, for your glory. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Please be seated. No? Gahapon I was sa nagminaw ko gahapon, then I heard nga lecture ako Then okay kayo. So nag-giprint na ko. So kinsay pwede, Pastor Jess, can you please kuan sa ilaha? Distribute isa, no? In verse 13, I believe nawali na ni sa uban nga mga pastor. But what I'm gonna do now is to remind in lecture type preaching. In verse 13, watch therefore, for ye know neither the day nor the hour where the Son of Man cometh. Magbantay ta, kay wala ta kabalo, kanus mo balik si Jesus Christ. Ang pagbantay nato, kay walay ni isa sa tua, nakabalo kanus mo balik si Jesus Christ. Kay kung nakabalo pa ka, siguro moingon ka, next year na ko, pastor, mga lagad, kay next year maman. Pero kay walay na kay balo, verse 14, ingani daw ang gingharian sa langit. Ingani daw ang government, ang patakaran sa Dios. The kingdom of heaven is like this, as a man traveling into a far country. This is how the government of the Lord operates. After si Jesus Christ na banhaw, He ascended back to heaven, and He will come back as King of Kings and Lord of Lords. He will bring His reward. Pero wa ka kabalo, kanusa? Bubalik siya. After He died, after He was resurrected, ingani ang programa sa Dios. Nilakaw siya, og mubalik siya pag-usab. Di balik siya dito sa langit, og mubalik siya sa tuwa pag-usab. Mao nang giingon dira sa verse 14, for the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. The master here speaks about Jesus Christ and us as servants.
nga pagbalik ni Jesus Christ, unta makita ka nga maayo nga piniyalan. Dili lang kay maayo, not only good, but faithful. And not only faithful, but a steward that has a servant heart. Look at verse 15. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Gipiyalanta, inaagi sa tuang several ability. Wala ka gipanalanginan sa Dios tungod kay pataka lang nga pagpanalangin sa Dios sa imuha. It is mauna ang dapat kanimo, maunay bagay kanimo. Tungod kay maunay nakita sa Ginoo nga maunay dapat nimo. According to his several ability. Verse 16, and then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. Gitagaan kag 5. Pastor, how can we interpret 5? Pwede, ang una nga gihatag sa Ginoo ang imong kinabuhi. Ikaduha imong kusog. Pastor, unsa pa ng uban? Pwede gani 10, pwede gani 20. Pwede imong pamilya. Matarong baka nga piniyalan sa imong pamilya. Pwede ang gihatag sa Ginoo sa imong negosyo. Maayo baka nga piniyalan og negosyo. Gitagaan kag ministry sa Ginoo. Maayo baka nga piniyalan sa ministry. 5. Ang uban, pastor, pwede siguro na i-count. I will i-count na kuning 5 talents. Pwede sakyanan, negosyo, balay. Pero bisan pag moabot og 20 imong gibilang, if you are not good and faithful servant, we fail. We fail. Verse 16 and verse 17, and likewise he that had received 2, he also gained other 2. Nakita ninyo ang formula, ang trend, they double it. Muna 2025, wala kay rason nga dili nimo pwede dublihon ang imuhang ihatag sa Dios. Double it ang ihatag 5, ni bunga pagyud og 5. Ang gitagahag 2, gitagaan pa gidubli pagyud niya ang gihatag sa iyang master og 2. Kumusta ta? Wala na gani. Magtinamad pagyud. Pastor, isa na lang gani gihatag. Nakita na ko, pastor, isa na lang. Ang nabilin karon sa ko, pastor, pamilya na lang yun nako. Usay, pastor, wa na ko'y trabaho. Pero bisag pamilya na lang nabilin, unta maayo ka nga piniyalan sa pamilya. And likewise, hantod ni 23, he that had received 2, he also gained other 2. But he that had received 1 went and dig in the earth, and hid his Lord's money. Dili man na imuha. Kay dili na imuha, gamito nimo na para mahimaya imong master. Ang problema pagyud, kay naa na diha sa imuha, di pagyud nimo gamiton. Have you tried na kay girigaluhan og bike, girigaluhan og motor? Unya moingon, asa man tong motor nga girigalo nako si Mabrad? Ay pastor, wa na ko gamit kay basig maabugan ang ligid ba? Firestone pagud pastor, mahal kay ning ligid pastor. Gamitan na sa ministry. Ang problema, isa na lang gani imong panalangin, wa pag yun mo gamita. Iyang gitaguan and dig in the earth and hid his Lord's money. Ikaw nga naghatag og motor, malipay ka? Ikaw nga naghatag og laptop, na estudyante, pastor, kanang kuan gyud kayo, pastor, kinahanglan gyud na mog laptop sa multimedia. O sige, magpalit ta o raise tag budget para sa multimedia team. Pagkasunod adlaw, asa naman ang laptop?
Ay, di sana mo abrihan, pastor, kay basig maguba. Ang panalangin gihatag, wagi gamit. Kinsa guy malipay nga master ana, kinsay malipay nga naghatag ana. The moment you have given the responsibility, the moment you are blessed with those things, use it for God's glory. Verse 20, and he that had received 5 talents, verse 19, after a long time, the Lord of those servants cometh. Sama gyapon ni sa pagbalik ni Jesus Christ. Nakabalo ka nga si Jesus Christ Dios. Wa gyud ka nito. Wa gyud namay nakabalo nga nito. Napoy nakabalo pero di gyud mo tuo. Nakabalo na ka nga maayo mga lagad sa Dios. Muingon ka, friend, love nimo ang Ginoo. Pastor Lavi, kisa ko'y wanay gugma sa Ginoo. Unya, manimba ta, friend. Ay, ayaw lang, ana, brad. Og love lang. Di lang nang simba, kay kapoy ng simba, oy. Labi nag-alas 3. Sama na nga. Tingkatulog na. Og love ang Ginoo, love lang. Pero simba, ay ayaw, lahi na nga istorya. Sa pagbalik sa Ginoo, it is like this parable. Kadtong nakabalo, pero wa nituo, kabalo ka nga ang Bible pulong sa Ginoo, di nimo basahon, mo ni mahitabo. And so, he that had received 5 talents came and brought after 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. Lord, salamat. Last year, ang congregation 10. Next year, pagkasunod tuig, nahimo ng 20. Ang lisod ana nga di mayong piniyalan, kung pagsugod sa ministry 5, unya pagka next year, 3 na lang. Verse 21, kay gidobli niya ang naa niya ang 5 nahimong 10. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. When you are a good steward, there is joy. There is peace. There is comfort. Usahay, mahadlok ang Kristohanon nga madubli ang responsibilidad sa church. Pastor, nga nung dublihon, maginim akong trabaho, ako na gani ang nag-ing-ani. Ako na gani nag-welding atong kuan, pastor. Ako na nag-welding. Ako pa'y magsundo sa panalangin na. Basta mo dubli gani mong trabaho, ibig sabihin, ana, you are worthy to become a good steward of the Lord. Dili pwede nga, sa una, ting limpyo kag bangko, nag-20 na lang katuig, mora gihapon. Limpyo hipon ang kusina, oy! Sa una, kung isa lang ang imong gina-invite, sunod tuig, duhaan na, tuluhan na. Be a good and faithful steward, servant. Verse 22, hangtod na 23. Makita ninyo sa inyong copy. Hangtod 23. Verse 22, he also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. Katong duha nga imong gihatag, Lord, nadungagan patog duha. Kumusta ang soul winning and evangelism life? Lord, katong i-Bible studyan ako last year, nag-post ba ako sa Facebook, day 1, soul winning. Ang day 2, next year na. Dapat na ay pagkugi, oy. Day 1, murag, kami nagabike mi, no? Naami grupo, nagabike. No, in fact, na isa ka kauban ako diri nga nagabike sa una. But nagabike pa ba ni siya karon?
Si Sir Errol. There. Oh, kauban mi ani nagabike, nagapapayat man gyud mi. Oh. Oh, pero wala gyapon. Kay pag makapahulay mo, order magduha ka balbakwa. Look at this. Verse 22, naduble. And in verse 23, his Lord said unto him, well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Na ay kalipay kung mutrabaho ka para sa buluhaton sa Dios. Lisod kayo, mangayo kag kalipay sa Ginoo niya. Nagbugot, mangani ka mo itong simbahan. Lord, tagaigod ko kalipay. Unya pa sa pastor, Brad, unya ha. Usa day pastor, kanang naatay isaka nga atop ba para pag mangaon ang mga pastor diha di sila maulanan. Pastor, sige pastor, pohon. Kung gusto ni mo kalipay, dapat naa kay kalipay as a steward. Don't think that you are a master. A good steward maintain his position as a good steward. Mona, ang verse 13 to 23, it speaks about the good steward. And a good steward is not a prodigal heir. Prodigal heir, Luke 15:11 to 13. Sige, basahon na to. Lecture type man eh. Luke chapter 15, 11. And he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. A good steward doesn't spend his money in riotous living. We are not taught to become a prodigal person. Ang problema sa prodigal son, kay nakita niya nga na ay daghang kwarta iyang amahan, gasto nga gasto. Sometimes ang Kristohanon, pag daghan gani kwarta, hala, gasto lang. Add to cart. Unya, pag ayo na, nak-ing nanak nga wala si mama. Gawas ang bata. Wala daw si mama. Ingon siya. Grabe ka gastador. Imagine nimo, kisa na yung mga credit card din, be? Credit card, ay maulaw sila, okay. Oh. Card lang, walay credit. Na, ay ID card, okay. Night, look at verse 11, 13, and let us read verse 14. Ipadayo na lang na ito ni. Total, talagsaraman ko din eh. Oh. 14. And when he had spent all there, arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. Ibig sabihin sa want, wa na siya iyaha, nakulangan na. Mao na Old English sa want. Sa kanus ana siya, pastor, nga napobre na siya, wa na siya iyaha sa panahon nga after siya that he spent in riotous living. He wasted his money. Mao na usay, kabalo mo, verse 14, mao gini ang mahitabo sa tua, og always mahitabo sa kinabuhi sa Kristohanon. Sa verse 14, there arose a mighty famine. Sa panahon nga after ni mo ni gasto og dako, way pulos nga gasto. Ang sunod daw ana ingon sa Bible, gutom. A mighty famine. Muna, swipe lang nga swipe. Unya, pagpaningil na, muna, ang mga Kristohanon karon still we live in signs and wonders. Magsigilag sign. Pag swipe, sign. Swipe, sign. Di ba pag human og swipe, pirma man kana? Sige lang pirma. Mao man ang signs and wonders. Pag paningil na,
Pag paningil na, mag-wonder na dayon. We live in the time that we practice signs and wonders. Pirma, pag swipe, pirma. Pag paningil na sa credit card, hala, nganong ingani man ni kadako, magpa-wonder-wonder dayon. Oh, dili siguro, mureklamo pag yun. Labi nagmakita na sa asawa, Dad, asa man ka nag-swipe ani kadako ba ni? Hala, bitaw no? Magpa-wonder-wonder dayon. Pero hinumdamin ninyo, Kristohanon, when we wasted money in a riotous way, in an unbiblical way, in a way that does not honor God, ang sunod anak famine. Mo na 2025, biblical stewardship is thinking about your future. Nga pagbalik sa imong master, pagbalik sa Dios, makaplagan ka nga good and faithful servant. Dili kay nakagunit lang gani kag 20 mil. Pagka Lunes nakadawat siya 20 mil. Gasto nga gasto pagka Sabado 1,000 na lang inabilin. Lord, kay bahala sa ko, Lord. Lord. Nagdungan magud Lord, abot ang Shopee. Lazada. Ging na naman unta na ako na nga wala na ko diha nagpuyo. Pero magbalik-balik yun sila. Balik man po kag-order. Ang sunod daw sa pataka gasto, if you're a good steward, dili ka magpataka og waste. Dili ka pwede mahimong mag-waste ka sa imuhang gipiyal sa Ginoo sa imuha. Kung gipiyalan ka og pamilya, take care of it. Kung gipiyalan ka og negosyo, take care of it. Kung gipiyalan ka og ministry, take care of it. Nga ang glory sa Dios madubli. Nga makaplagan ka nga kana nga tawo, wa ko'y maingon ana. Grabe yun na siya kung trabahoon lang sa buluaton sa Ginoo. He double his effort. Ang 5, nadungagag 5. Ang 2, nadungagag 2. Muna ang naa sa verse 14. And he went and joined himself, tanawa. Verse 15. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. Luke chapter 15, verse 15. Nanata sa 15. Unsay naitabo siya? And he went and joined himself to a citizen. Nakipuyo na lang tawon. He joined himself. Papuyan na lang ko diha. Unya, unsa may ipakaon na mo? Ay bisag ka nang, unsay ginapakaon niyo sa yung baboy mo na lang po unta. Kalisod nga kinabuhi. Problema no sa Kristohanon, pag naay kwarta ang Kristohanon, bisan ako usahay, I can spend money nga wala na sa plano. That is why usahay sa business na ups and downs. There is always a reminder from the Lord. There is realization. Because if you continue being a bad steward and you immerse yourself in sin, remember, sin leads to emptiness. Sin leads to emptiness and despair. Muabot ang panahon nga desperado, wa pagyusulod ang tiyan. Emptiness. And spiritually pagyud, pasmo. Di naman mo ato sa church. Pasmo na. Di nakakaon spiritual, pasmo. Nganong di naman ka mo atong church, Brad? Ulaw mo kay pastor kay nag-pledge biya kog lechon manok. Unya kay Youngstown man. Pero bisag Youngstown na, okay ra na. Ayaw lang yung undang sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung unsa ra gud imong makaya, ang importante nga sunod stewardship conference, ang imong isa ka tinapa,
mahimo na ng duha. Mag-breakfast ang pastor, sa gula nag-itlog, kalami anak. Pero kumingon ka nga, ay di nasa kumuaten kay, di sa kumuaten kay, pas mo ka, sin leads to emptiness and despair. Hebrews chapter 3 verse 14. Be steadfast. Hold on to the family of God. Ang problema sa prodigal heir, naa na sa iya ang kwarta, naa na sa iyang bahandi, sa iyang ginikanan. He is an heir. Ang problema, di pa siya makuntinto. Ingon sa Bible in Hebrews 3, chapter 3, verse 14, pabilin ka sa buluhaton sa Ginoo. Pabilin ka sa pamilya sa Dios. Ayaw ka atog laing pamilya. Makipuyo ka dito niya kauno nimo pagkaon sa baboy. Kay nga naman, wala ang imuhang confidence sa imuhang pamilya, in the family of God, in the ministry, in the Lord. You put your confidence in yourself. A good steward, no? We deny ourselves. Ang tinuod nga good nga steward, naa na na. Lord, pwede na unta ko magpalit og Fortuner, pero nindot pa man akong pick up. Lord, mupalit na unta kog bag-ong motor, pero magamit pa man akong motor. Lord, buadto unta kog Japan. Pero, Lord, basig pag-uli na mo, wa na. Tanawon nimo ang plano ba? Magplano ka, Lord, maora ni imong gipanalangin, gamito na ko ni for your honor and glory. Yes, walay mali nga mag-out of the country, mag-out of town. Ako, gusto po nako na. Pero kung ang resources nimo, basig pag-abot didto, di ka kauli kay nakatambak kag kamatis. Unya wa kay pambayad. Think twice, think thrice before you spend. Don't be a prodigal heir. Nindot man ang naatay mapalit nga mga bag-o, it is a reward for yourself. Makapalit kag bag-ong sapatos, nya nindot kay mong lay-up, pag-ugod. Halos di nakamutugpa. Pag-ana, uy, na ini bagol. Balhin na pod. Ay, naagyapon. Balhin na pod. Pag-uman na sapatos, kanindot, ana. Pero kung wala ka katabang sa buluhaton sa Ginoo, unya halos tanan sa imuha giuna nimo ang, remember there is a verse in the Bible, but seek ye first the kingdom of God. Seek first the government of God. Seek first the ministry. Seek first the will of God. Lord, will ba nimo ni nga pwede pa man ni magamit? Young people, usay magdemand ang young people, ma, ang akong classmate bago yung iPhone. Ako ama, di man ni Apple, ma, unsa man na Oppo. Nak, mas healthy ang Oppo kaysa Apple. Mansanitas. Magdemand sa ginikanan. Ayaw, oy! 1 Peter chapter 4 verse 10. 1 Peter chapter 4 verse 10. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another. Kung naay gipiyal ang Dios sa imuha, naay gihatag ang Dios sa imuha, the same gift you have to minister one another. Kung gipiyalan ka sa Ginoo nga maayo ka sa piano, gitagaan kag talent, maayo ka sa gitara, sa violin, minister the same talent one to another. Ang maayo nga steward, magatudlo po na siya kung unsang iyang nadawat gikan sa Dios. Kung maayo ka sa kanta, tudloi ang mga bata in children's ministry.
in singing for the Lord. Itudlo. Minister the same one to another. Sometimes, na yung mga Kristohanon nga kabalo ko dyan na. Pero, ikaw diha, Brad, kapoy man, pastor. Kapuyon, manguko, pastor. Okay ra ng kapuyon, Brad. Ang lisod na kung kapuyan. Kung kapuyon ka, okay ra, kay tagaan lang ka na mo pangpadasig. Mga pita para madasig ka. Pangapi ha. Pero kung naa kay talent, unya di ni mo ipagamit sa Ginoo. Ingon sa Bible, you are not a good steward. Maayo ka sa basketball, indulge in basketball ministry. Kung maayo ka sa music, indulge in music ministry. Kung maayo ka in multimedia ministry, teach others in multimedia ministry. Kung maayo ka sa choir, teach others. You will be fruitful kung asa ka gibutang sa Ginoo. Kung unsa imong ability, kung unsa nga abilidad ang gihatag sa Ginoo sa imo, you should be fruitful. Mao na ang tinuod nga steward. You want blessing, but you don't do the commandment of the giver of the blessing. Di pwede. You want to have the promise, do what is told. Himua kung unsa ang gipahimo sa imuha sa Dios. Good stewardship is using our gift, talent, and resources for God's glory and honor. Good stewardship. Tulo man na. The good and faithful servant. Una, the good steward, the faithful steward, and the servant steward. Ang good steward is not a prodigal heir. Number 2 is the faithful steward. In verse 24, balik ta sa Matthew. Verse 24, then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man. Lord, kabalo ko. Grabe ka kastrikto. Lisod kayo ka, Lord. Hard man. Reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. Imagine nimo, may istorya nimo na sa imong master. May istorya nimo na sa imong Lord. Tanaway ang istorya sa iyang Lord. Verse 24, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown. Lord, ganong ikaw man ang makredit kung na ako'y panalangin. Lord, kung na ako'y akuha, nganong ang praises and glory will belong to you. Nganong dili man sa kuha, mo ni mga tao nga selfish. Mo trabaho ta, but the credit, but the praise and honor belongs to the Lord. All blessings and glory and praises belongs to the Lord. Muna trabaho lang ka. Problema sa mga tao, problema ani nga tao, kay gusto niya siya ang ma-praise. Ako nagtrabaho. Ako nagtrabaho ni Lord. Nganong ikaw may makadawat sa harvest? Nganong ikaw may makadawat? Mura gud nanggarab mo, naamoy humayan, tapos ang mga bugas, nganong baadto man sa iya ha? Trabaho lang, naagyapon kay bahin. Ang problema, kay gusto niya ang credit maadto sa iya. The praises gusto niya maadto sa iya. Ako good Lord. Verse 24, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. Verse 25, and I was afraid and went and hid thy talent. Kung ingana man lang, nga ikaw man nagyapon manghimulos, Lord, ako'y nagtrabaho, unya ang 10%, ibalik na ko sa church. Mo na mga prinsipyo sa mga tao nga tamad. Wala siya kabalo nga naay panalangin after ana. Mo ni ang reklamo niya. Ako gud ang nagtanom, ako nag-ani, ako tanan, ako na maligya. Ako nagtrabaho, Lord. Unya ang akong trabaho, muhatag kog 10% sa church. Verse 25, ana siya. Wala, dili ni maayo, Lord. I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. Ang imuha, Lord, gitago nako. His Lord answered and said unto him, Thou wicked
and slothful servant. Thou knewest that I reap where I sowed not. Kabalo jud ka nga kung unsa ang imong giani, padulong gyapon na sa kuha, because I am your Lord, I am your master. All credits belongs to me. Ingon sa Dios. Pero gusto pa gyud ka, you are stealing the glory of God. You're stealing praises from God. Muna na prinsipyo na to. There is a verse in the Bible that we must decrease. He must increase. Dili pwede ang praises, ang glory belongs to you. Ikaw lang nagtrabaho. Muna sa panahon nga na kay panalangin, unya na mo ingon sa imo nga, Brad, grabe ang panalangin si mo, Brad, no? Dapat ang tubag nimo, all glory and praises belongs to the Lord. Soli Deo Gloria. Dili kay, ay siyempre, Brad. Panalangin. Oh. Guniti, Brad. Dapat pag naay panalangin, pag naimuingon sa imo nga, Brad, grabing panalangin sa imo, ano? Brad, di ka na sa Dios. Piniyalan ratawon ko. Di na ako. Negosyo, di na ako. Sa Dios na. Trabaho, employment, jobs, it is not yours. Your strength is not yours. And even your life, it is not yours. We are just stewards. Piniyaran lang ta. Dublihan na. But remember, all glory and praises belongs to the Lord. Don't steal the glory of God. Moni na itabo, kay di man siya gusto, di man siya musikat. Ako'y naghago. Unya, maadto gyapon sa imo, Lord. Binuang na. Gitago na ko. Tago. Verse 26, his Lord answered and said unto him, the wicked and slothful servant. Unta, walay ingani sa TLBC, as well as unta sa mga fellowshipping churches na to. A faithful steward is not a slothful worker. Lisod kayo, ingnon ka sa Ginoo, the wicked and slothful servant. Proverbs chapter 10, verse 4 to 5. Nabili na nga ako ang Bible. Naana dito unta ang Proverbs chapter 10 verse 4 to 5. Tanawa dra. He becometh poor that dealeth with a slack hand, but the hand of the diligent maketh rich. Tanawa, kinsa daw na yung mahimong pobre. 2025, January, gitudloan na mo to observe how to acquire wealth from the Lord. How to observe poverty and wealth 2025. Nganong January man gyud ginatunong pastor ang stewardship conference, because we will face the whole year and observe our thinking, observe around us how to deal poverty and how to deal riches. Nya, paano ang mapobre, pastor? Kani ang mapobre, he becometh poor that dealeth with a slack hand. Kanang mga kamot nga mga langayan, muna walay Kristiyanon nga mulihok, nga murag bayot. Ano bayot? Ana maglakaw? Pastor, sakit po kay ka magsuryo. Nay, bayot diri wala. Sa una siguro, sa una, pastor. Dapat dili langayan imong kamot. Ingon din sa Bible, he becometh poor that dealeth with the slack hand, but the hand of the diligent maketh rich. Mabalaan gyud nimo ang tao nga trabahoso sa kamot pa lang, sa kuko pa lang, makabalo na ka. Pero tanawan ang mga kamot sa tamad. Tanawan ang kamot sa tamad. Kulangot. Pero tanawan ng mga kamot sa mga trabahoso, na mga oil, napay agi dok-dok sa martilyo, napay nasunog sa welding rod. Dagko kayo ugat. Kay bisag kapoy na kayo, muhugas yun. Kay bugako sa misis pagkagabi.
Lisod kayo, grabing trabaho. Unya di ka pwede maligo kay mapasmo ka. Pero kay ang misis naligo magsayo. Ay, mga young people ha. Mga young people, para na siya sa mga ginikanan. Tanawa, you have to pray for your parents. You have to love your parents. Kung naamoy ginikanan nga ang kamot, makita nimong agi, maog yun ning kamot. Young people, adtuwa imong ginikanan taon, tanawang kamot, maog yun ning kamot nga nagpa-eskwela nako, nagpa-graduate sa kong high school, nagpa-graduate sa kong college. Usay, wala na kay pakialam sa kamot sa imong ginikanan. Basta maka-cutex lang. Tanawang kamot sa imong ginikanan. Mo na'y kamot nga nagpa-eskwela nimo. Nganong naabot ka ana? Nganong nakay panalangin? Nganong nakaing anak ka? Tanaway imong ginikanan. Unsa ka karon na ay part imong ginikanan ana? Verse 4, he becometh poor that dealeth with the slack hand, but the hand of the diligent maketh rich. Ang opposite sa slack, sa langayan, kugihan. Asa man ka? Langayan o kugihan? Dito ta sa kugihan. The diligent maketh rich. He that gathereth in summer is a wise son, but he that sleepeth in harvest is a son that causeth shame. Ang tao nga hingkatulog. Hulo, no'y nangatulog. Alas 3, magod, pastor. Kabalo biya ka, pastor, alas 3. Natay, kape diya, iserve sa daan ng kape, be. Ginaalaw na to nga magkape, ha. Ingon sa Bible, ang hingatulog. Ang hingatulog daw, but he that sleepeth in harvest is a son that causeth shame. Imagine ni muting harvest na importante kay na nga part. Importante kay na nga part sa family, sa business. Importante kay na nga part nga mag-gather ang mga tao to get the harvest. Magtapok ang mga tao, alas 3 ang sugod. Alas 3:30, wa pa ka sa church. Nagtapok ng uban, busy na kay sininggitanay, busy na kayong kanta, busy na kay sa ministry, ikaw nagtulo imong laway. Ingon sa Bible, pakaulaw daw ka is a son that causeth shame. Muna pag na-activity ang church, pag busy gani yung uban, dapat busy po ka. Ang uban busy na kay gluto. Siya dito be a part of the ministry. If you want to become a good and faithful steward, participate in the ministry. Harvest speaks about gathering. Daghan kayo silang i-gather, ani? Unya ikaw natulog? Daghan kayong buluhaton ang church? Unya paingon sa pastor, balik ta ha? Puhon, pastor. Og makamata ko. Og di ka mata, mura pastor, muhatag ko sa church. Pero gipatulog pa nako akong kwarta. Asa man na, Brad, sa Kapa og sa Almamico. Brad, ingon sa Bible, ang hingatulog, di gyud ka mata, pakaulaw. Mao na kung nakabutang mo sa Kapa. Kung wala nakamata, may rapod. That is biblical. Ngano man, dili na to unahon na. If we want riches from the Lord, seek blessings from the Lord. Sometimes ang mga tao, mo shortcut, gusto nila mo dato dayon. Ayaw, walay gi-promise ang Ginoo nga pag mga lagad ka sa iya, mahimo ka milyonaryo. In fact, ingon ni Jesus Christ, when you follow me, you will bear the cross. Kung musunod ta kay Jesus Christ, walay gi-promise nga mamilyonaryo ka, oy. Ang ginapangita nato, panalangin.
Kung kana nga panalangin, tawago nag riches, praise the Lord. Pero kung mo shortcut ka, gusto ka mo dato, unya wala man lang gani kay participation, seek blessings from the Lord. Because the blessings of the Lord make it riches. Make it you rich. And He added no sorrow in it. Ayaw diritso. Pastor, gusto yun ako magdato. Brad, ayaw na, Brad. He that maketh haste to be rich shall not be innocent. Kanang gusto mo dato dayon, di gyud daw makasala gyud daw ka. Muna mga tao nga gusto mo dato, maka-shortcut gyud. Makapamaligya gyud og illegal. Syakoy og kanang shabu nga syakoy og budbud, pwede na sa Kristohanon. Pero kanang methamphetamine hydrochloride, maulaw ta. Ay, baptist na siya. Apil man na sa raid. Gusto lagi magdato kay kabalo biya ta nga. Mo-support biya ako sa buluhaton, pastor. Nya nagtaya lagi kag lasto. Syempre, pastor, pag makadaog ko, pastor. Sigurado, pastor. Karong Domingo. Mo promise, magyud. Promise, pastor. Pag-urus pa. Ingon sa Bible, pakaulaw daw ka. Proverbs chapter 6. Proverbs chapter 6. Pila ko ka oras diri, friend? Go to the ant. Proverbs chapter 6, 6 to 8. Kung gusto ka nga naay panalangin, go to the ant. Ingon sa Bible, go to the ant, thou sluggard, consider her ways and be wise. Obserbahin ang lamigas. Sa Tagalog yan, tignan mo yung langgam. Basta langgam, magkatawa din ang Bisaya, no? Usa din ang langgam. Uy, may langgam. Ang Tagalog ni hangad. Ay, ang Bisaya ni hangad. Ang Tagalog ni duko. May langgam, no? Pero diri nagaingon ni diri amigas, no? Spanish man ta, amigas. Unsay lalaki nga lamigas, amigos. Pag babae gani na amigas. Pag lalaki, amigos. Mo na naman tayo Spanish descent, no? Go to the ant, thou sluggard, consider her ways, and be wise. Makatuon jud ka. Kay nga naman, tanawon ni mong mga lamigas, nagaipon na silang pagkaon. Pag-ipon pod kay para panahon nga nay activity na akay mabunlot. Pag-ipon, dili man na padakuay og ipon. Bisag gamay ra, according to our abilities man eh. According as you purposeth in your heart, so let Him give. Ang word nga so, let Him give. Ibig sabihin, hayaan mo siya na magbigay galing sa kanyang puso. Minsan nagtatagalog din tayo. 1 month ako sa Manila. Buntik na akong hindi makauwi. Kaya natuto akong magtagalog. Tingnan mo yung mga langgam. Look at those ants. Consider, go to the ant, thou sluggard, consider her ways and be wise. Which having no guide, wala man na sila'y pastor. Pero tanawa, nakaipon sila. Ikaw pa, nga naay pastor nga nagpalangga sa imuha. Naay Dios nga nagatanaw sa imuha. Naay Dios nga nagapanalangin sa imuha. May panglanggam. Go to the ant, thou sluggard, consider her ways and be wise, which having no guide, overseer, or ruler, provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest. Nguna, pag naga ni sweldo, ilain dayon ang sa Ginoo. Lord, ang imuha mauni. Kani ako kani sa kong asawa, kani sa kong anak. Kani Lord,
Palit pa unta ko Red Horse. Palit unta ko beer, pero sa akong anak, kinahanglan po niya beer. Beer brand. Mag-beer gyapon ko, Lord, pero no beer na. At least beer gyapon. Pero di malipay ang Ginoo kung beer nga makahubog. Drunkard, impyerno padulong. Klaro kayo na. Drunkard, mo na gingon sa Bible, ang faithful nga steward is not a slothful worker. The faithful steward is not a slothful worker. It does not slack, not slow. It does not slug, not lazy. In Galatians chapter 6, verse 9 to 10, unsay gingon dira? And be not weary and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Kanang hago nimo nga nagtigom ka, kung dili lang gyud daw ka ma-discourage sa ministry, you shall reap. If we faint not, if we will not be weary, kung dili lang gyud ka dali, sensitive kaayo manggod. Nay mga membro nga sensitive kayo, maigo lang sa wali, 2 Sundays di mo balik. 1 month di ka simba. Pero sa Bible, muani ka if we discourage not. Kung di lang yung ka ma-discourage sa mga pagbadlong sa mga alagad sa Ginoo, mag-ani ka. Muna ayaw kakapoy. Let us not be weary in well-doing, for in due season, in proper time, in God's timing, dili due season nga katong sa NPA ha, Jumari season man to. Kani mo gini ang panahon nga mag-ani ka. In due season we shall reap if we faint not. If we will not stop serving the Lord will add more blessings to us. Sometimes naana ang panalangin, pero kay niundang ka, imbis ihatag na sa Ginoo, wala gidayon. Nay verse sa Bible, gihatag niya sa backslider, gihatag niya sa mga dili iyaha. Sayang kayo para na sa imuha, pero gihatag pa sa Dios sa uban. Mo na ingon advice sa Bible, let us not be weary. Ayaw kakapoy sa ministry. Alas 3, manggod pastor. Alas 3. Tingtulog biyan ako na alas 3. Ingon sa Bible, ayaw lag katulog. Let us not be weary. Ayaw paluya-luya. For in due season, in the right timing of the Lord, we shall reap if we faint not. Dili man ni palumbay. Ang uban, nakita ganiya silingan na ITV. Ingon po siya siyang bana, Dad, ang atong silingan nakapalit ng TV. Imo TV dots. Dad, atong silingan nakapalit ng motor. Bisag unsang na siyang silingan, istorya niya siyang bana. Dad, ang atong silingan ba nakapalit na pong bagong sakyanan. Kita, tricycle gyapon. Usahay tungod sa ato ang desire nga makipag-compete ta sa kalibutan, we are not for this world. Ibig sabihin, ibilin ramang gyapon nato na. Hulata ang para sa imuha. Kung dili karon, hold on to your faith, and that is faith. Madawat man na nimog sa dili, still you believe and you are loyal to God, and that is faith. Faith is believing loyalty. You believe and you are loyal, bisan pag wala nimo nadawat ang imong gipangayo. And that is faith. A faithful steward is not a slothful steward. Di nimo madawat, sige lang. Kay mao man ang pagtuo, madawat nimo sa dili, na itulo ka tubag ang Ginoo. Yes, no, and wait. Kung ang ingon sa Ginoo, wait, hulat. For in due season, we shall reap if we faint not. Faithful stewardship cultivates perseverance. Nana diya sa inyong kopya.
lecture type man eh. Cultivates perseverance and diligence for God's glory and honor. Ang faithfulness na to, it cultivates diligence. It cultivates perseverance. Padayon lang. Wala pa ni mo nadawat, padayon lang. Let us not be weary in well-doing. And the third is the good steward, the faithful steward, and the servant steward. The good and faithful servant. Verse 27, balik ta sa Matthew chapter 25, verse 27. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming, I should have received mine own with usury. Ibig sabihin, sa pagbalik nako, dapat naglambo na nga talent nga gihatag nako si mua. Kana nga gipiyal nako si mua, dapat naglambo na. Ibig sabihin, nagka-interest ni dako ang buluhaton. Ibig sabihin, kung sa una, gitara lang imong nahibawan, sunod kabalo na kag piano, sa una kung imong manghod, isa lang imong dala, sunod tuig gidala na nimo imong magulang, sunod ang imuhang ginikanan, ayaw sugot nga ikaw ray malangit. Ayaw sugot nga ikaw ray maluwas. Treat yourself as a servant. A servant steward is not a lording owner. Servant kung ka. Ibig sabihin, kay servant ka, natay master. Tungod kay natay master, dili na imuha. Kay dili na imuha, all glory and praises belongs to the Lord, maningkamot ta for the service of the King. Ang pagtrabaho na to, tungod kay serbisyo na. Serbisyo gani ka sa gobyerno. As a public servant, serbisyo gani ka sa school, mga estudyante, you serve your teachers. But don't forget, we should also serve the Lord. We have this servant heart. A servant should serve the king. Serve the master. 27, verse 28, take therefore the talent from him, and give it unto him which hath 10 talents. Ang para unta sa iyaha, gikuha sa iyang master, sa iyang Lord, gidungag dito sa naay 10 kabuok nga panalangin. Ibig sabihin, isa na lang unta imong panalangin, gikuha pag yun sa Ginoo, gihatag pag yun dito sa naay mga panalangin na. Lord, grabe naman na iyang panalangin, duha na gud na iyang sakyanan, gidungagan pag yun nimo. Kaya nga naman, para man tato si mua. Pero gihatag sa Dios. Gidungag dito sa naipulo. And verse 28, take therefore the talent from him, and give it unto him which hath 10 talents, for unto everyone that shall be given, and he shall have abundance, but from him that hath not shall be taken away even that which he hath. Bisag katong nasa imuha, kwaon para sa Ginoo, ihatag na nga panalangin sa uban. Una, ayaw sugot nga ang naa sa imo nga panalangin, mahatag sa uban. Dapat ka ng panalangin nga nasa imuha, kanang gihatag sa Dios sa imuha, gipiyal sa Dios sa imuha, dapat mo dubli pa na. Mao na ang context diri, na dubli tanan. Ang 5 nahimong nadungagag 5. Ang 2 nadungagan na pud og 2. That is doubling our effort in 2025. It speaks about kung sa una wala kag-attend og midweek service, Lord, dubliho na nako akong service. I will attend Sunday service and I will attend midweek service. Dubliho nimo. Nindot kayo nga nagamature ka in the ministry. Lisod kay nga gadugay na sa ministry, nagagahi noon ang ulo. Dugay na sa ministry, di na doon magpakita. Unya, pag abot pag yun sa church mo, pag yun mag-isog-isog. Pastor, nga nung blue man ang color sa itong pintura. Nga di ako ganahag blue. Pag isog-isog. Unya, pag ingon bitaw nga mag-amutay tag pintura, sunod na ko, pastor, ha, kay napa ko'y bayro nun. Participate! Unya, ibutang sa imong kasing-kasing that you're a servant.
Kung ibutang nimo sa imong kasing-kasing that you are a servant, makaingon gyud ka nga, Lord, kaning naa sa kuha, dili ni ako. Lord, kaning negosyo, imuha ning negosyo, Lord. Kani akong trabaho, Lord, imuha ni. Piniyalan ra ko. Ibalik na ko ni sa imo, Lord, nga doble. Ibalik sa Dios nga doble. Kung dili nimo na mahimo, but from him that hath not shall be taken away even that which he hath. Verse 30, unsay description sa mga tao nga unfaithful, not good, and a lording owner. Unsay may tabo? Unsay description? Unprofitable servant. Verse 30, and cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. It speaks about hell. It speaks about punishment sa mga tao nga dili makita sa buluhaton sa Ginoo. You are unprofitable. Og duha lang yun ang description sa Bible. Saved and unsaved. And if you are saved, dapat mamungag yung ka. Kay ang ilhanan sa tinuod nga luwas nagapamunga. Og ang tao nga wala nagapamunga gidescribe na sa Bible unprofitable servant. Saved, unsaved. Kani diri, I think tulo ni siya ka parable in this one chapter alone. The parable of the virgins kaning faithful ug unfaithful nga mga babayi. Sunod ikatulo nga parable ani. O sa ikatulo ani? Wheat and tares, a sheep and goats. Tulo ni. Faithful and unfaithful virgins. Sunod, profitable and unprofitable servant. Mo ni sa stewardship. Sunod, sheep and goats. Duha ra gyud. Pa-impyerno ug palangit. Wala na ilaing gi-describe ang Bible. Ang description sa mga tao nga di mo bunga sa buluhaton sa Ginoo, basig dili ka Kristohanon. Kay ang tinuod nga Kristohanon mamungag gyud. The servant steward is not a lording owner. Matthew chapter 20 26 to 27, tanawa din na. Matthew chapter 20, hapit na kumahuman. Lecture ni ha. Lecture nga na ay gamayng wali. Matthew chapter 20, 26 to 27. Basahon na to. But it shall not be so among you. But whosoever will be great among you, let him be your minister. Kinsa tong great? Unsa nang great? Dako. Dako o kasing-kasing sa ministry, let him be your minister. Dako, unsa nang dako? Dako ka burden, dako og kaluoy, dako og iniskwilahan. Sometimes kini mga dagkog iniskwilahan mo pa ni dili magamit sa ministry. Ikaw sa Bible, basahin niyo Matthew chapter 20, 26 to 27. Kinsa daw tong dako og natapusan diri sa church, dapat siya ang mas magamit pa sa ministry. Sometimes pag ako pastor, di nakuha na pastor kay hatag na lang na sila pastor kay nabi ako'y doctorate pastor. Nabi ako'y masteral pastor. Pastor, hapit na bi ako mag-abogado. Ingon sa Bible, kinsa tong may dako nga natapusan, dako og napag-aralan, dako og kasing-kasing, dapat apil gyud ka sa ministry. Whosoever is great among you shall be your minister. Verse 27, and whosoever will be chief among you, let him be your servant. Kinsa tong mga tao nga naay authority, dapat siya karon ang master servant. Dili pwede nga, ako ang leader sa young people. Dapat ikaw ang lead dapat sa young people sa mga ministry. If you are the chief, you will be the master servant.
Muna sa mga ginikanan, kung gusto nato musunod atong mga anak, kita ang una. Moingon ta sa atong mga bata, nganak, panglaba mo. Unya ikaw, wa man gyud ka nakita nila sukad-sukad ng laba. Nak, pagluto mo, ikaw wa gyud ka nila nakita sukad-sukad nga nagluto. Lisod kayo magstorya nga ikaw dili mo una. We should practice what we preach. Whosoever is chief among us will be a servant. Muna, kung sa tanaw nimo nga mas dako kag napag-aralan, dako ka og trabaho, dako kag negosyo, ikaw dapat ang una nga motabang sa buluhaton sa Dios. Muna ingon sa Bible, not a lording owner. The servant steward is not a lording owner. Dili ka mag-pretend that you are the Lord. 26 to 27. Sunod, 1 Peter chapter 5, verse 3 to 4. First Peter chapter 5, verse 3 to 4, neither as being lords over God's heritage. Dapat dili ka mahimong bossy-bossy over God's people. Dili pwede pag-abot sa church, kamo. Maglingkod rako. Panilig mo kay ako magtan-aw ra. Dili pwede. Tabang ta sa church. Pag-ingon nga naatay project, tabang ta. Dili ka pwede mahimong bossy. Neither. No, don't do that. Neither as being lords over God's people, over God's heritage, but being an example to the flock. Kung ikaw, deacon, ikaw, leader sa young people, leader sa multimedia ministry, be an example. Dili ka pwede magbosing-bosing sa church. Muna, naami ginatawag nga danger in the ministry. We call it sex, money, and power. Sex speaks about daghan na tagak. Sunod, kwarta. Problema sa ministry, nga nuwa kapadayon, away sa kwarta. Di na mo simba. Kay gi-Jollibee daw ni pastor ang tithes. Ang offering, nakita na ko si pastor, gipalit niya og kape. Starbucks pag yun. Kwarta hinungdan. Mongwa na siya nibalik. Muna ang danger sa ministry, sex, money, and power. Power speaks about mga tao nga nag-aabuso sa ilang authority. When you have your authority, if you are a chief among this congregation, we will be a servant, not a lording owner. Dili ka magpa-Lord. We only serve one Lord, one faith, one baptism. We only serve one Lord. Isa lang atong Dios. Siya lang atong tagaan og lordship authority. No, not you. Not you. Ang buhaton nato, be an example to the flocks. Be an example to one another. Kay kasagaran sa mga church members, ang makita nila kana sex, money, and power. That is why mga pastors, mga leaders sa young people, leaders sa men, leaders sa women, we must be careful of these three. O dili ka pwede magbosing-bosing sa buluhaton sa Ginoo. We take leadership, the hierarchy of leadership, na ay pastor. Muna'y trabaho sa pastor, pasagdi siya. Muna'y trabaho sa asawa sa pastor, pasagdi siya. Pero kung ikaw, ingani imong trabaho sa church, unya magbosing-bosing ka, ingon sa Bible, be an example to the flock. You want to become a good steward, a faithful steward, and a servant steward, don't be a lording owner. Ibig sabihin, act that everything in you is not yours. You are not an owner. Even ang ato ang kinabuhi, dili ni atwa. Kinsay tagihan itong kinabuhi? Si Jesus Christ. Ingon Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Siya ang kinabuhi.
So kanang imong kinabuhi, gikan na sa Dios. Wala kay imo ana. Mo na samtang naapay gininhawa ta, mga lagad ta sa Ginoo. Muna ingon sa Bible, let everything that has breath praise the Lord. Samtang naapay gininhawa, be a good and faithful servant. Be an example. Verse 3, neither as being lords over God's heritage, but being examples to the flock. Verse 4, and when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Na akay madawat nga ganti, na akay madawat nga reward, nga dili madunot, fadeth not away. Kung na akay property sa California, it fades away. Na kay multi-million nga property sa California, dali ra kay gisunog. Mo na ayaw kumpiyansa sa imong properties, basig isa lang na kapitik sa Ginoo, mawala na tanan. Kay daghang mga milyonaryo, bilyonaryo nga nasa California, duha ra ka adlaw hurot tanan nila nga properties. Pero hinumdumi kini nga reward sa Ginoo, this is eternal. A crown which fadeth not away. Ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Dili ni siya pareha sa kahoy nga bukbukon, kani magamit nimo from everlasting unto eternity, from everlasting to everlasting. Samtang naapa si Jesus Christ, and we know that our Lord Jesus is the same yesterday, today, and forever. Og makig-uban ta sa iya sa walay katapusan. Muna kung i-value naman tay i-value diri atong stewardship to God. Ang ato ang gipiyal sa Ginoo kanato. I-value nato ang atong pagpangalagad sa Ginoo. I-value nato ang ministry. If you want to be a good steward, value the ministry. Be a good steward, be a faithful steward, and be a servant steward. Mao man ang ato ang tema, the good and faithful servant. Sa tulo pa lang, unyang gabi, hinumduman nimo, Lord, I will remain as good and faithful and as a servant 2025. Lord, di gyud ko magbuot-buot sa church. I will treat myself as a servant in the church. Lord, use me 2025. Pray to the Lord. Wala kay maikapahambog sa Dios. Isa lang na kaiglap, pwede na kwaod tanan sa Dios. Ang imuhang balay, imong pamilya, ang imuhang properties, imong kumpanya, pwede na kwaon sa Dios. But if you are faithful, if you are good, and if you have a servant heart, dungagan pa na sa Dios. May your 2025 be fruitful. Be fruitful in the ministry. Wala kay maipahambog sa Dios. Your business, your job, your career, even your life is not yours. Unsay gipatrabaho sa tuwa sa Dios, we are just tasked to double our efforts, but the credit always belongs to the Lord. My brethren, in the Lighthouse Baptist Church, be a good and faithful servant.